Tatay, bakit pong sabi sa akin na kaklase ko kahapon, mas masarap daw po ang buhay kapag mayaman? Kasi po, mayaman po sila. Anak, totoo naman na masarap ang buhay kapag marami kang pera. Kasi hindi ka na problemado sa mga panggastos, pati na rin sa pag-aaral. Maraming nagagawang maraming pera para mapadalit mapasarap ang buhay ng isang tao. Pero anak, ito ang tatandaan mo ha. Mas masarap ang buhay kapag nakakaramdam ka ng pagmamahal at kapayapaan. Di ba, mahal? Tama ang tatay mo, anak. Alam mo kasi, ang pera, nawawala't dumarating din yan. Pero ang tunay na pagmamahal at ang kapayapaan na busilak, hindi yan naglalaho. Ibig sabihin, kahit wala kang pera, basta may pagmamahal at kapayapaan, mabubuhay na ang isang tao? Anak, sa mundong ito na puno ng problema, hindi lang pagmamahal at kapayapaan ang bumubuhay sa isang tao. Maraming pangangailangan ng mga tao sa mundong ito. Pagkain, pag-aaral, inumin, tirahan, at pampagamot. Ibig sabihin, kailangan din ng tao ng pera para mabuhay. Pero dapat, naroon din yung pagmamahal at kapayapaan. Sa madaling sabi, dapat balance ang lahat. Paano po kapag gusto ko pong maraming sobrang pera? Wala namang pipigil sa iyo na maghangad ka ng mga bagay na gusto mong abutin eh. Lalo na ito yung pangarap mo. Pero iisipin mo rin palagi na ang kalabisan ay nakakasama rin sa isang tao. Yung kaklase ko po kasi mayaman eh. Ibig sabihin, nakakasama sa kanila ang pera? Hindi naman sa ganun, anak. Ang pera kasi ay makakasama lang sa isang tao kung ito'y hindi niya gagamitin ng tama. Kagaya na lang ng pagsusugal, pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan, pagpapautang sa mga taong hindi marunong magbayad, paggamit nito sa drugs, pag bumibili ka ng mga, alam mo yun, pinagbabawal na gamot, at marami pang iba. Kaya ikaw, kapag dumating yung panahon na mayaman ka na, lagi mong gagamitin ang yaman mo sa tama. Opo, tay. Tutulong po ako sa mga may hirap. Nako, saka mo na isipin yung ganyang bagay, anak, no? Ang una mong gawin, magpakabuti kang anak at maging mabuti kang mag-aaral para naman kapag nakatapos ka na, meron kang magandang trabaho na mapapasukan. Kapag nagkatrabaho na po ako, bibili ko po kayo ng bagong bahay ni nanay. Hindi na kailangan, anak. Alam mo, masaya na kami ng nanay mo sa simpleng buhay. Basta ang malaga sa amin, ikaw. Maayos naman kami ng mama mo kahit na anong meron kami. Basta, palagi mo lang tatandaan ang mga sinasabi namin sa'yo, ha? Kapag nakinig ka sa amin, hindi ka maliligaw ng landas. Opo, Nay. O sige na, kain pa. Masarap ang luto ng nanay mo. Kaya lumalaki ang tiyan ko dahil sa galing ng nanay mo na magluto eh. Buntis kayo, Tay? Nagtawanan na lamang sila sa sinabing yun ni Vito. Yun ang perpektong imahe na masayang pamilya para sa kanila. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Hindi sila mayaman, hindi din naman mahirap. Nasa kalagitnaan lamang sila ng estado. Pero kahit na ganon, araw-araw nilang napupuno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Tila ba walang problemang dumadapo sa kanilang pamilya. Bagay na labis na ipinagpapasalamat ng lalaking si Nardo sa Panginoon. Nardo, sa Martes nga pala, may babayaran na anak natin sa school nila, ha? Nasa 500 yata yun. May naitatabi pa ba tayo dyan? May naitabi pa ako sa pitaka ko. Nasa 1,000 pa yata yun. Yung matitira, ibili na lang natin ang pagkain dito. Malapit naman na yung sahod ko eh. Nardo, mahal, ayos ka pa ba sa trabaho mo? Oo naman. Bakit mo naman naitanong yan, mahal? Nabanggit kasi sa akin ni Paring Bong at Almar na noong nakaraan, parang nakasagutan kayo ng leader ninyo. Ano ba nangyari doon? Ay nako, pasensya ka na ha. Hindi ko na ikwento sa'yo. Ayaw ko kasing mabahiran ng bad vibes tong bahay natin eh. Pero since nasabi na pala nila pare, edi sasabihin ko na rin.
Yung si Sir Jason, nagkasagutan lang kami kasi gusto niyang ilipat ako sa delivery team. Tumanggi ako. Kasi hindi naman yun ang trabaho ko eh. Kilala mo naman ako, di ba? Sa stock ako ng warehouse magaling. Ayun, nagalit. Hindi talaga ako pumayag. Nakakapagod kaya ang delivery. Pero ayos naman na kami. Nagpapansin na kami ulit. Sigurado ka dyan? Oo naman. Kahit itanong mo pa kina pare. Wala naman kasi silang sinabi sa akin na ayos na kayo ng leader nyo. Hindi yata nila alam kasi nito lang naman kami nagpansinan ng leader namin eh. Nag-aalala lang naman ako kasi baka mamaya pag-initan ka. Huwag ka mag-alala. Hanggat ayos kami ng boss ko, walang sinabi yung leader namin. Niyakap na lamang ni Nardo ang kanyang asawa nung gabing yon. Hinalikan niya pa ito sa noo at sabay na rin silang pumasok sa loob ng bahay. Mga bandang 9:00 ng gabi, nauna nang nakatulog ang batang si Vito. Maaga pa kasi ang pasok nito kinabukasan. Si Nardo naman, nakahiga lang at hindi pa rin makatulog. Nakatingin lang ito sa kisame nila. Bigla na naman kasi itong naisip ang misteryosong bagay na nakita niya sa gubat noong nakaraan. Isang bagay na parang kahawig ng bahay ng mga bubuyog. Pero ang nakita niya ay parang nababalutan nito ng makapal na kaliskis. Hugis malaking itlog. Ginusto niyang kunin yon, pero natakot siya nang makita niyang umuga yon. Sa isip-isip niya, kung may lakas lang sana siya sa loob, inuwi na niya kung anuman ang bagay na yon. Napapailing na lamang ang lalaki. Niyakap na lamang niya ang asawa at kalaunan, nakatulog na rin siya. Kinabukasan, "O anak, galingan mo ngayon ha, pero huwag mo kakalimutan yung mga sinasabi namin palagi." Pwedeng galingan pero dapat makatao. Yan, ganyan dapat. Ang galing talaga ng anak natin, Nardo. Ang talino. Kanino pa ba magmamana yan? Di sa akin. Sabi po ng teacher namin, ang talino raw po ng isang bata ay namamana sa nanay at ang talento naman po sa tatay. Ay nako, wala pa namang talent ng tatay mo. Talent niyan, mang-asar. Uy, grabe. Magaling kaya ako kumanta. Tay, baka po umulan, wag na po. Nagtawanan na naman ang tatlo habang naglalakad sila. Nang makarating na sila sa terminal, dito na naghiwalay ang kanilang landas. Matapos makapagpaalam ng kanyang mag-ina, sinimulan na rin nila ang paglalakad. Malapit lang din kasi ang warehouse na pinapasukan niya. Habang tinatahak niya ang daan, nakasabay niya pa ang dalawang kumpare na kapwa niya rin katrabaho. Pare! Uy, himala, maaga yata kayo ah. Anong hindi aaga? Kinausap na kami ni boss. Kahapon nung umuwi ka, sinabihan kami na wag na kami papalit kasi baka matanggal na kami. Siraulo kayo. Hindi nagsasalita ng ganun si boss, no? Ibig sabihin, galit na talaga yun. Kaya nga magpapagood shot na muna kami. Pre, kwento na kaya natin kay Nardo. Ang alin? Yung nakita natin sa gubat? O puntahan na lang kaya natin para pakita sa kanya? Total, malapit lang naman sa warehouse eh. Ano ba yun? Tila may ideya na si Nardo sa sinasabi ng dalawa pero nais niya pa rin makasiguro kung ano nga ba yung tinutukoy ng mga ito. Ilang metro lang mula sa warehouse, meron kaming nakitang bagay dun sa may liblib na lugar. Parang malaking itlog siya pre, na may makapal na kaliskis. Hindi namin alam kung ano yun kaya di na muna namin nilapitan eh. Alam ko na rin yun mga pre. Alam mo na rin? Ibig sabihin nakita mo na rin? Oo, nung nakaraan pa. Di ko nakala na nandun pa rin pala. Gusto kong tingnan ulit para malaman kung ano yun eh. Wag, di natin alam kung ano yun. Nung unang beses ko makita yun, nakita kong umuga yung bagay na yun eh. Parang may laman siya sa loob na buhay. Kung ganun, parang itlog talaga siya. Wala namang dinosaur na dito sa atin, di ba? Buwang, malamang wala. Lolo mo nga di inabutan yun eh.
Basta, wag na lang natin lapitan. Paano kung halimaw pala yun? Tapos, malapit lang sa warehouse na pinagtatrabahuan natin. Delikado pala tayo. Oo, tama, may punto siya. Kaya dapat malis natin yun dun eh. Bubuhatin natin at ilalayo? Sigurado ba kayo? Baka mamaya niyan may mangyari masama sa atin. Hindi, huwag ka nang sumama pre, kami na lang. Oo, kami na lang. Baka mamaya magalit pa si Kumare kasi kung ano-anong ginagawa mo. Di kayo bahala. Basta wala lang masamang mangyayari sa inyo ha. Sige lang. Noong mga sandaling yun ay hindi malaman ni Nardo kung saan nagmumula ang kaba na kanyang nararamdaman. Pakiramdam kasi niya, may kakaiba talaga sa bagay na yon. Bukod sa weirdo kasi na merong ganun malapit sa warehouse, yun din ang unang pagkakataon na may nakita silang ganun. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Ilang oras na lang ay mag-uuwian na rin sila. Napansin ni Nardo na wala na naman sa warehouse ang dalawa niyang kumpare. Sa isip-isip niya, nagtungo ang mga yon sa labas para puntahan ang pinag-uusapan nila. Matagal nakabalik si Bong at Almar. Nag-aalala na siya, lalo na't malapit na ring sumapit ang kinagabihan. Kaya na makakuha siya ng tiyempo, lumabas din siya para sumunod sa dalawa. Tagal ng dalawang yun Ano na bang nangyari doon? Pinuntahan niya kung saan niya mismo nakita ang misteryosong bagay. Pero pagdating niya roon, wala na ang bagay na yon. Malakas ang kutob niya na kinuha yon ni Almar at Bong. Mas lalo siyang nag-alala para sa dalawang kaibigan. Kaya naman, pinasok na niya ang liblib na gubat. Hinanap niya ang dalawa, pero hindi niya agad makita ang mga yon. Kahit na gusto na niyang bumalik, hinihila pa rin siya ng pag-aalala niya para magpatuloy. Almar! Bong! Nasaan na ba kayo? Pambira naman talagang buhay to. Walang tumugon sa kanya. Naglakad pa siya ng naglakad. Hindi na niya namalaya na napapalayo na pala siya. Hanggang sa bigla na lamang niyang narinig ang sigaw ni Almar. Naalarma siya, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang narinig. Nakasalubong niya ang kanyang kaibigan. Hinila siya nito para makapagtago. Ano bang nangyayari? Shhh! Huwag ka maingay. Nasaan si Bong? Sabi na nga huwag ka na munang maingay Nanahimik si Nardo. Tahimik nilang pinakiramdaman ng paligid. Maya-maya lang, nakita na lamang nila ang isang maliit na nilalang. Parang kasing laki lang ito ng batang si Biko. Pero ang nilalang na ito ay mahabang binti at hita. Pero kuba naman ang likod. May kalakihan ng bahagya ang ulo. Pero matulis ang nguso nito. Lumagpas yun sa kanila. Kaya nakahinga naman sila ng maluwag. Nang masigurong wala nang nilalang, ay saka pinaliwanag ni Almar ang nangyari. Yun yung laman ng malaking itlog na nakita natin. Halimaw nga pre, tama ka. Inasan si Bong? Bakit mang isa ka lang? Hindi ko alam. Nagkaiwalay kami nung makita namin lumabas yun sa itlog Ano bang klaseng nilalang yun? Isa lang ang nasisiguro ko, mapanganib yun. Hindi kaya sigbin yun? Hindi yun sigbin. Hindi ganun ang itsura ng sigbin. Aswang. Nagkatinginan sila nung mga sandaling yon. Pareho nilang naisip na malaki nga ang posibilidad na ang nilalang na yon ay maaaring aswang. Natigil ang kanilang pag-uusap na makarinig sila ng malakas na sigaw. Kilala nila ang boses na yon, kaya agad-agad nila itong pinuntahan. Nakita na lamang nila si Bong na nakaupo na sa harapan ng halimaw na nilalang. Halimaw to! Halimaw! Pre, kalma! Huwag kang gagawa ng kahit na ano. Baka bigla siyang umatake kapag nakaramdam siya ng panganib. Paano ako kakalma kung sa akin nakaharap to? Ikaw, halimaw! Anong klaseng halimaw ka? At ano kailangan mo? Marang umarap sa kanila ang nilalang na yon. Nagpakita ito ng mahabang pangil. Tila gustong magsalita ng nilalang pero hindi nito kaya. Wala kaming balak gawin sa'yo. Gusto lang naming malaman kung ano ka. Kaya kung maaari, pwede ka na makalis. Sige na, aalis na rin kami. Pre, magkapatid ba kayo?
Bakit parang naiintindihan ka niya? Sinenyasan ni Nardo si Bong. Marahang gumapang ang binata palapit sa kanila. Pero nang makita ito ng nilalang, bigla na lamang itong lumapit. Nataranta na sila nung mga sandaling yon, lalo na nang makita nilang kinalmot ng nilalang si Bong sa braso. Yung bato! Kunin mo! Kinuha ni Almar ang bato. Pagpukol niya sa nilalang, hindi yun tinamaan. Gumapang ang nilalang sa puno at saka lumundag kay Nardo. Umibabaw ito sa kanya at pilit nitong inilalapit ang mukha nito sa kanya. Kakagatin na siya ng nilalang sa leeg. Buti na lamang naabot niya ang sanga sa gilid. May tulis ito sa dulo, kaya hindi siya nagdalawang isip na itarak ang sanga na yon sa mata ng halimaw. Kaya naman agad na umalis ang halimaw na yon sa ibabaw niya. Hindi nagsayang ng pagkakataon si Nardo. Nilapitan niya ulit yun at itinarak ang sanga sa dibdib ng nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, marahang bumagsak ang nilalang at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Pre, pinatay mo? Gagi! Bakit mo pinatay? Ibuwang ba kayo? Malamang papatayin ko. Ako yung papatayin niya eh. Pre, paano kung may mga kasama yan? Baka balikan tayo nun. Umalma ka lang. Hindi pa nga natin alam kung saan galing yan eh. Kaya walang kasiguraduhan kung may kasama pa yan. Kung wala kasama yan, bakit napadpad dito? Basta, wala namang mali sa ginawa natin eh. Ipinagtanggol lang natin ang sarili natin. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Tama ka, pre. Oo, tama ka. Wala tayong ginawang masama. Tama, yun na lang ang isipin natin. Wala na muna makakaalam nitong nangyari ah. Kahit sa mga pamilya natin, huwag na muna nating sasabihin. Baka magdulot lang ito ng katatakutan sa kanila kapag naalaman nila. Pero, tingin nyo, ano klaseng nilalang kaya yung halimaw na yun? Aswang, yun lang ang naiisip ko. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Nardo. Mararamdaman sa buntong hininga na yon ang kanyang kaba. Matapos ang sandaling yon, hinugasan na muna ni Nardo ang kanyang kamay. Bumalik na rin sila ng warehouse. Mabuti na lang at hindi sila nahalata ng kanilang team leader. Tahimik nilang tinapos sa mga natitirang gawain. Maya-maya lang, lumabas na rin sila. Tahimik pa rin naglalakad ang tatlo habang papawi. Hindi pa rin nabubura sa utak nila ang mga nangyari. Parang unti-unting kinakain ng pangamba ang kanilang sistema. Tapos na yon. Hindi na natin kailangan mangamba. Isa pa, mukhang wala rin naman nakakita sa atin eh. Hindi naman tao yung napatay ko. Isa siyang halimaw na pwede ring aswang. Tama lang ang ginawa ko. Kasi kung hindi ko ginawa yun, baka nilapa na rin kayo. Ipagdasal na lang natin na sana walang mangyari masama sa atin pagtapos ng pangyayaring yun. Nung oras na yon, pansamantalang nawala ang kanilang kaba nang meron silang nakasalubong na matandang kano. Puti na ang buhok nito at merong bigote na puti na rin. Ang suot nito ay parang pampormal. Mukhang disente. Napatingin sila sa matanda kasi kahit may edad na, ang lakas pa rin ang dating nito. Hello, good evening boys. Can I ask something? Nagtutulakan ng tatlong magkakaibigan ng mga sandaling yon. Ayaw kasi nilang kumausap ng mga Inglesero dahil sumasakit ang ulo nila at baka dumugo pa ang kanilang mga ilong. Nagtataka matandang kano sa kanila, para kasi silang mga tanga. Oh, I think you're not comfortable because you can't speak English. But I don't mind. Just use your language. I can understand a little bit. Ay nako, yun naman pala eh. Pero ano po ba yung itatanong nyo? Did you notice some strange things in this area? Strange things na gaya ng alin po? Something like creature. Let's say aswang. Nagkatinginan na magkakaibigan. Hindi nila maaaring sabihin ang kanilang naranasan. Kaya pinagkailan na lamang ito ni Nardo. Ha? Wala naman kaming nakitang kakaiba pero bakit nyo naman po itinatanong? Ano po ba kayo? I'm a researcher and I think
aswang is a good topic for my article. So, if you have some idea about aswang, or if you encounter aswang, just tell me. Here's my calling card. Binunot na matandang Kano ang kulay itim na card. Binigay yun sa kanila. Nakangiti yun ng malapad sa magkakaibigan. By the way, call me Dr. Downey. Nado naman po ang pangalan ko. Ito naman po si Almar at si Bong. Oh, nice meeting you, boys. I hope we meet again. Sumisipol-sipol pa ang matandang Kano nang maglakad na ito papalayo. Napapailing na lamang ang magkakaibigan. Hindi kasi nila inakala na may makakausap silang Kano sa kanilang lugar. Kailan pa nagkaroon ng foreigner dito? May tourist spot na yata dito eh. Researcher kasi yun. Kaya kung saan-sang lugar na lang yun sumusulpot. Pero kakaiba siya eh. Sa dami ng pwedeng gawing article, aswang pa talaga. Ang tapang naman niya. Nagpatuloy na lamang ang tatlo sa paglalakad. Nang makarating na sila sa kanto ay nagkahiwalay na rin ang kanilang landas. Tinungo na lamang ni Nardo ang kanilang bahay dahil alam niyang nakauwi na rin ang kanyang mag-ina. Sa labas pa lang, napangiti na siya nang makita ang magandang ngiti ng batang si Vito. Tay, tingnan mo! Marami akong stars! Nakakuha siya ng perfect na grado kanina. Tuwang-tuwa sa kanya yung teacher niya eh. Wow! Galing naman ng anak ko. At dahil dyan, bukas ako ang mag-aatid sa'yo. Wala naman akong pasok bukas eh. Talaga po, Tay! Gusto ko po yan! Sus! Kaya gusto mong si tatay mong magatid sa'yo kasi kung ano-ano na naman ang kakainin ninyo. Hindi, Nay! Kakain lang po kami ng malusog na pagkain. Malusog ba ang candy, anak? Makalipas ang ilang araw, naging abala ang lalaking si Nardo sa kanyang trabaho. Nalalapit na kasi ang recognition ng kanyang anak. At nagsisikap siyang makaipon para paghandaan ang mga parangal na tatanggapin ni Vito. Pre, nakita ko kanina listahan mo ah. Perfect attendance mo ah. Paldo-paldo ka na naman yan. Kailangan eh. Yung inaanak nyo kasi, second honor. Siyempre, proud ako dun. Kaya dapat, paghandaan ko ng ingrande yun. Sinasabi ko na nga ba't makakakuha ng medal yung si Vito eh. Matalinong bata talaga eh. Mana sa nanay. Uy, para ba namang sinabi na walang minanang talino sa akin yun, pre? Loko ka ah. Totoo naman eh. Sa'yo na nakukuha ang talino. Ay nako, ganyan din yung sinabi ni Vito sa akin eh. Kailan ba yung recognition ni Vito? Ako nang bahala sa inumin natin. Huy, okasyon ng bata yun, loko. Hindi sa atin. Hindi kailangan ng alak. Di, ako nang bahala sa cake. Ano? Kahit yung pinakamalaki pa. Ako nang bahala sa pansit. Ba, mga galante itong mga ninong na to ah. Malabang, inaanak namin yun eh. O basta, ikaw na bahala sa ibang putahe ah. Kami na bahala doon sa sinabi namin. Masayang natapos ang usapan na yon. Natuwa ang lalaking si Nardo. Kahit kasi hindi naman niya sinabihan ng dalawa, kusang loob nang nagsabi ang mga yon. Matagal na kasi niyang kaibigan si Bong at Almar. Parang magkakapatid na rin ang turingan nila. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit ganun na lamang ang trato ng mga kaibigan niya sa kanyang anak. Hinagabihan. Oh, yung tungkol dun sa halimaw na napatay mo, pre. Wala namang bumalik sa atin, di ba? Ibig sabihin nun, nag-iisa na lang ang nilalang na yun. Hindi ko rin sigurado, pre. Pero kasi, wag muna tayong maging kampante. Hanggat maaari, palagi natin babantayan ang mga pamilya natin. Hindi natin alam kung baka mamaya, marami pala sila. Ang nabasa ko sa libro na nabili ko sa bayan nung Sabado, ang mga aswang daw, mabilis rumesbak. Kunwari, ngayon mo sila kinante. Kinabukasan, babawian ka na. Ilang araw na yung nakalipas eh. Baka mamaya, wala naman talagang kasama yun. Ang tanong, kung aswang ba talaga yun? Malakas ang kutob ko, aswang yun. Isang hindi pa nakikilalang uri ng aswang. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng lalaking si Nardo. Sa totoo lang,
Ilang araw na rin siyang hindi makatulog ng maayos kakaisip. Nababahala kasi siya na dahil sa kanyang pagpaslang sa nilalang na yon, bigla na lang silang balikan ng mga kasama nito. Hindi mawala-wala sa isip ng lalaki ang posibilidad na higit sa isa ang ganong klase ng nilalang. Kaya naman, hindi niya inalis ang mga hindi inaasahang pangyayari. Umuwi siya sa kanila. Nakapaghain na ng pagkain ng kanyang asawa. Matapos siya makapaghugas ng kamay, umupo na rin siya sa harapan ng lamesa. Masaya naman silang kumain. Kagaya pa rin ng mga gabing nakasanayan niya. Tawanan at kwentuhan lang ang maririnig sa hapagkainan. Pagkatapos ng kumain, kaunting pahinga, naghanda kagad sila sa pagtulog. Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Mag-aalas 2 na. Di ako makatulog eh. May gumugulo ba sa isipan mo? Ha? Wala naman. Baka hindi lang talaga ako makatulog dahil sa ininom kong kape kanina sa trabaho. Kape? Hindi ka naman nagkakape ah. Bakit ka na naman uminom? Kanina kasi, yung isa sa katrabaho namin may dalang kape. Nakakaya naman kung ako lang yung hindi titikim, di ba? Kaya nakisama na lang ako. Maya-maya, aantukin na rin naman ako basta higa lang ako. Sigurado ka ba? Gusto mong magpaantok? Magpaantok? Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Nardo. At nung sandaling yon, nagsimula ang digmaan sa loob ng iisang silid. Tahimik lamang ang kanilang ginawa para hindi magising ang bata sa kabilang kwarto. Dahil doon, nakatulog na rin si Nardo. Kinabukasan ay nagising siya ng maaga para pumasok. Sabay-sabay na rin silang naglakad patungo sa terminal. O Vito, huwag ka masyadong pasaway sa school anak ha. Tandaan mo, kasama ka sa honors, kaya dapat mabait ka lagi. Mabait naman po ako palagi, tay. Kaya nga dapat panatilihin mo lang ang pagiging mabait. O sige na mahal, sumakay na kayo. Maaga kami ngayon sa warehouse eh. Nandiyan kasi si boss. Sige, mag-iingat kayo ha. Sige mahal, good luck ngayong araw. Mamaya magluluto ka ng paborito mong sinigang. Humalik pa ang binata sa babae. Isang malapad at matamis na ngiti ang pinakita niya sa kanyang mag-ina. Naglakad na rin siya patungo sa warehouse. Nagsisimula na ang kanilang meeting. Buti na lang ay hindi siya napagalitan. Pagkatapos, naging abala silang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Marami-raming inilistang produkto ang lalaking si Nardo. Nawala na sila ng oras na mga kaibigan niya para magkwentuhan. Tutok ang lahat sa trabaho dahil nakabantay ang kanilang boss. Dakong 5:00 ng hapon, ilang minuto bago ang kanilang uwian, nakaramdam bigla si Nardo ng kaba na hindi maintindihan kung saan nanggagaling. Gusto mo, pre? Hindi. Busog pa ako eh. Ba't pala kayo kumakain ng chichirya eh? Nasa trabaho pa tayo. Wala naman na si boss eh, kaalis lang. Pambihira. Hinintay nyo lang talagang umalis eh, no? Pre, ayos ka lang ba? Bakit kasi parang balisa ka? Ha? Ako, balisa? Oo, kitang-kita sa mga mata mo. Parang lutang ka eh. Bakit? May nangyari ba? Ha? Wala naman. Ewan ko, hindi ko alam. Pero, bigla na lang kasi akong kinabahan eh. Bigla kang kinabahan? Nako, iba yan. Paanong iba? Sabi ng lolo ko, kapag bigla ka nalang kinabahan, may mangyayaring masama daw. Uy, magtigil ka nga. Baka mamaya mas lalo pang kabahan tong kaibigan natin eh. Yun lang naman kasi yung sinabi sa akin ng lolo ko, pre. Nardo, ang mabuti pa, huwag ka na munang sumama sa amin mamaya sa inuman pagkatapos natin dito. Umuwi ka na lang kaagad. Tumango na lamang ang lalaking si Nardo. Hindi niya pa rin talaga mapaliwanag kung bakit parang nababahala siya. Hanggang sa dumating na nga ang oras ng kanilang uwian. Nagmamadali na siyang makalabas. 6:00 na ng gabi noon. Weirdong tahimik ang buong paligid nang dumating siya sa kanilang bahay. Ellen?
Mahal? Vito? Nandiyan ba kayo? Makilang beses niyang kinatok ang pintuan. Tumigil lang siya nang mapagtantong nakakandado pa rin ang bahay. Agad niyang naisip na hindi pa nakakauwi ang mag-ina. Pero nang mapatingin siya sa bandang kaliwa ng kanilang bahay, nakita niya ang sapatos ng kanyang anak na si Vito, ang kaliwang pares. Dito na siya nabahala. Vito? Anak? Ellen? Mabilis niyang nilakad ang iskinita sa gilid ng kanilang bahay. Inilabas niya ang flashlight na lagi niyang dala. Pagtutok niya ng ilaw sa likuran ng kanilang bahay, tila gumuho ang kanyang mundo sa kanyang nakita. Hindi niya matanggap ang kanyang nasaksihan. Isang trahedya ang bumungad sa kanya. Vito! Anak! Ellen! Lumapit siya. Sinubukan niyang gisingin ang kanyang mag-ina na naliligo sa sariling dugo. Pero kahit anong pagtugon ay wala na talaga. Nakita niya ang katawan ng dalawa na may mga kalmot. Butas din ang tagiliran at mayroon pang nakalitaw na laman loob. Hindi! Hindi ito pwede! Ellen! Bakit? Vito! Missing kayo! Anak! Bakit? Halos mabaliw-baliw ang lalaki sa kakaisip. Halos masiraan na siya ng bait habang yakap-yakap ang kanyang mag-ina. Hindi niya inakala ng umaga ay huli na niyang makikita ang kanyang mag-ina. Iyak lang ng iyak si Nardo. Hanggang sa nalaman na nga rin ng mga kalapitbahay nila ang nangyari. Nakarating na rin yun sa kanyang dalawang kaibigan. Sa sobrang sakit na nangyari, hindi na niya namalayan ang mga nangyayari sa paligid. Nakarating na ang mga pulis. Iniimbestigahan na ang mga nangyari. At ayon din sa kapitbahay nilang nakakita, merong 4 na lalaki ang pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Kararating lang din daw ng mag-ina nung mga sandaling yon. Ayon sa mga pulis, posibleng pagnanakaw lang ang pakay ng mga suspek. Pero maaring nanlaban ng babaeng si Ellen kaya nahantong sa patayan. Pero iba ang nasa isip ni Nardo nang mahimasmasa na siya. Kakaiba ang mga nakita niyang sugat sa katawan ng kanyang mag-ina. Hindi tao ang gumawa ng mga yon. Hindi mga pangkaraniwang nilalang. Pre, uminom ka na muna ng tubig. Oo, pre. Nanunuyo na rin yung labi mo, oh. Tinanggap ni Nardo ang tubig pero hindi ito nagsalita. Nakaupo lamang ito sa gilid ng kalsada habang nasa harapan ng morgue. Tulala at walang ibang naglalaro sa kanyang isipan kundi ang huling mga sandali na nakasama niya ang kanyang mag-ina. Mga aswang. Anong sabi mo, pre? Mga aswang. Sila lang ang nakikita kong pumatay sa mag-ina ko. Pero ang sabi ng mga pulis, pagnanakaw daw yung naging dahilan kung... Nakita ko mga sugat nila. Hindi pangkaraniwan. Butas ang tagiliran nila at parang dinukot ang mga laman loob. Hindi ito pagnanakaw. Hindi. Aswang. Sila ang pumaslang sa mag-ina ko. Sila ang kumuha ng buhay ng mag-ina ko. Almar, Bong, gumaganti na sila. Ginantihan na nila ako. May aswang ding nakakita sa ginawa ko. Pinatay nila ang mag-ina ko. Muli, umiyak na naman ang umiyak ang lalaking si Nardo. Tila hindi na ito napagod. Halos hindi na nga rin ito makahinga. Kalaunan, nawalan na rin ito ng malay. Paggising niya, nasa loob na siya ng kanilang bahay. Una niyang hinanap ay ang kanyang mag-ina. Pero napayak na lamang siya ulit nang maalalang wala na pala mga yon. Pre, nandito lang kami ni Almar. Hindi ka namin iiwan. Pre, kailangan mong tatagan. Kailangan mong maging matibay. Kung totoo mga aswang nga yung pumaslang sa kanila,
Kailangan mo maging malakas para mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanila. Sasamahan ka namin, pre. Sasamahan ka namin sa laban na to. Wala na. Wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Ano pang silbi ng buhay kong ito kung wala nang 2 tao na inspirasyon ko? Ano pang halaga ng buhay ko nang mangyayari sa akin? Biglang kinuha ni Nardo ang kutsilyo sa lamesa. Buti na lamang ay agad itong napigilan ng 2 lalaki. Uy, pre! Umayos ka nga! Tingin mo kapag namatay ka, naresolba mo ang problema? Hindi! Mas lalo mo lang dinagdagan. Kapag namatay ka, tumarap ka sa kanila sa kabilang buhay. Tingin mo matutuwa sila? Hindi! Kasi umarap ka sa kanila nang walang ginawa para mahuli o mapanagot yung mga pumaslang sa kanila. Isa pa, pre, hindi lang gusto nilang mangyari. Kapag pinatay mo ang sarili mo, para mo na rin sinabi na ayos lang na nawala mag-ina mo. Para mo na rin sinabi na panalo na sila sa ginawa nila. Yung mga kalaban na yon, yung mga pumaslang sa kanila. Pre, nandito pa kami ni Alvaro. Tutulungan ka namin. Sasamahan ka namin sa laban na to. Kaya sana naman, huwag mong gawin sa sarili mo to. Masakit? Masama ang loob mo? Sige, isigaw mo. Umiyak ka, magwala ka, magkura ka. Ilabas mo lahat. Tapos, kapag tapos ka na, ang susunod nating isipin ay kung ano ang susunod nating gagawin para makamit natin ang hustisya, lalo na sa mag-ina mo. Pre, makinig ka kay Bong. Tama ang lahat ng sinabi niya. Kailangan natin maging matatag sa mga sandaling to. Walang ibang gagawa ng paraan para makamit ang hustisya kundi tayo lang, pre. Inaanak namin yung bata. Inaanak namin si Vito. Kumari namin ang asawa mo. Para na rin namin kayong kapatid. Kahit na papano, nagkaroon ng kaliwanagan sa utak ng lalaking si Nardo. Kumalman na rin siya, pero hindi pa rin tumigil ang pagpatak ng kanyang luha. Halos buong araw siyang umiiyak. Kinabukasan ng gabi, nakaburol na rin ang mag-ina niya. Pre, ito nga pala yung pinaabot na tulong ni Kapitan. Sabi ni Kapitan sa uling lamay na lang daw siya makakadaan dito. Ito naman yung sa buong pamilya namin, pre. Pasensya na, maliit lang ah. Maraming salamat sa inyo. Sige, kumain na muna kayo. Nagluto ako ng sopas doon. Sa unang gabi ng burol ng kanya mag-ina, kahit na papaano ay nahimasmasa na siya. Natauhan kasi siya sa mga sinabi ni Bong sa kanya. Napagtanto niya na kailangan nga niyang maging malakas para maipagiganti si Ellen at Vito. Kakaunti pa lang ang mga taong nakikipaglamay. Ang iba ay mga kalapit lang din naman nila ng bahay. Maya-maya pa, may isang matandang lalaki na pumasok sa bakuran nila. Maputi na rin ang buhok nito, pero malakas-lakas pa ang kilos. Nakatingin na matandang lalaki kay Nardo. Nakatingin din naman siya roon kaya nagtaka siya rito. Hindi naman niya kasi kilala ang matandang yon. Pre, gusto ko raw makausap ng matandang yun oh. Kilala mo ba yun? Hindi ko kilala yan. Pakisabi, wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Aalis na sana si Nardo at papasok na lang sana sa loob ng bahay nang maglakad ang matanda palapit sa kanya. Ngumiti ito ng mapait. Agad namang kinausap ni Almar ang matanda. Manong, mawalang galang na po ah. Masakit po kasi talaga yung pinagdaraanan ng kaibigan namin kaya hindi po muna siya makikipag-usap sa iba. Itong sasabihin ko ay may maitutulong sa pagkamit ninyo ng hustisya para sa 2 biktima. Manong, pakiusap, sige na po. Huwag na po muna ngayon. Alam ko na aswang ang pumaslang sa babae at sa bata. Nang sabihin niyo na matandang lalaki, agad na napatingin ng ibang tao na naroon. Nakuha rin ito ang atensyon ng lalaking si Nardo. Nagtataka niya itong tiningnan. Kung gusto mong malaman ng iba pang detalye, gusto ko sanang sabihin sa iyo na walang ibang makakarinig. Sige,
Sumunod ho kayo sa akin sa loob. Isinirado nila ang pintuan, pati na rin ang mga bintana. Interesadong ang lalaking si Nardo sa sinabi na matanda. Sa pagiging desperado kasi nito, lahat ng paraan ay susubukan niya para lang maipagiganti ang kanyang magina. Siguraduhin niyo lang na may mapapala ako sa sasabihin niyo kasi ayaw ko nagsasayang ng oras. Bago ang lahat, nais ko lang munang magpakilala. Ako nga pala si Elias. Isa akong manunugis. Isa akong pinuno ng grupo namin. Nang malaman ko ang nangyari dito, agad ako nag-imbestiga. Tinignan ko ang paligid ng inyong bahay. At ito nga ang nakita ko. Isang pangil ang pinakita sa kanila na matandang lalaki. Nasa 1.5 pulgada ang haba nito. Ang pangil na ito ay pangil ng aswang. Lumalabas na nanlabad nga ang babae. Meron siyang naipalong matigas na bagay sa bibig ng aswang kaya natanggal ang pangil na ito. Ang aswang na pumaslang sa magina mo ay hindi ko patukoy kung ano ang uri. Parang bagong uri ito ng aswang. Pero bago tayo pumunta sa usapan kung paano natin sila matutugis, gusto ko na munang malaman kung bakit inatake ng mga nilalang na yon ang babae at ang bata. Mukha naman kasing wala silang dahilan para paslagin ng dalawa kung wala naman kayong ginawa. Meron kaming nakitang parang malaking itlog na malapit sa trabaho namin. Pero yung itlog pala na yon, may laman na halimaw. Inatake kami ng halimaw. Muntikan na ako mapatay. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko rin yung halimaw na yon. Inunahan ko na. Tingin ko, aswang yung halimaw na yon eh. Sila ang gumanti sa akin. Apo ng reyna ng aswang ang napaslang mo. Apo? Ibig sabihin po nito, talagang marami ang mga aswang? Kung apo nga yun ang reyna ng aswang, bakit naman nandun lang sa gubat yung itlog na yun? Merong mga magsasaka nakatuklas sa itlog. Nakatago lang kasi yun sa isang kuweba. Nang makuha nila yon, akala nila itlog yun ng isang hayop na matagal nang wala sa mundo. Dinala nila ang itlog. Pero sa kasamaang palad, isa-isa silang pinatay ng mga aswang. Pero tingin ko, isa sa mga magsasaka ang nakaligtas at nailayo pa ang itlog. Yon ang dahilan kaya nakarating malapit sa inyo ang apo ng reyna ng mga aswang. Ano pong kailangan kong gawin para mapatay mga tarantadong yun? Kailangan mo matuto kung paano sila papatayin. Sige po. Sabihin niyo lang kung saan ko sila mahahanap at papatayin ko sila. Tatattarin ko sila ng taga sa katawan. Hindi ganon kadaling paslangin ng mga aswang, iho. Kagaya natin, may kakayahan rin silang makapag-isip ng maayos at makagawa ng magagandang plano. Kaya naman, hindi niyo ba ako naintindihan? Wala akong pakialam kung gaano sila kabangis. Sabihin niyo sa akin kung nasan sila at ako na mismo ang pupunta para patayin sila. Iho, mag-isip ka nga, lalaki ka! Natigilan si Nardo. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang sigawan siya ng matandang lalaki. Hindi niya kasi inaasahan na magagalit ito sa kanya. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Hindi! Hindi mo naiintindihan! Maiintindihan mo lang ako kapag naranasan mo na rin ang naranasan ko! Pre, kumalma ka naman. Pre, tinutulungan na tayo ng matanda, oh. Kaya nga kita naiintindihan dahil naranasan ko ang naranasan mo ngayon. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, kundi maraming beses na. Natameme ang lalaking si Nardo sa kanyang narinig. Nakita nilang bumakas ang lungkot sa mukha na matanda. Para bang malaking sampal yun kay Nardo. Pinata pa lang ako, gawain ko na itong pagpapaslang ng mga aswang. Parang tawag na ito ng tungkulin sa akin kaya hindi ko na tinanggihan. Dahil sa pagiging manunugis ko, unang nawala sa akin ang kasintahan ko na dapat ikakasal na kami kinabukasan. Pangalawang nawala sa akin ay ang mga magulang ko na pinaslang sila ng mga aswang sa mismong harapan ko habang nakagapo sa mga kamay ko.
Pangatlong beses, sinunod naman nila ang mga kapatid ko na nasa malayong lugar. Akala ko, hindi na sila mapapahamak dahil inilayo ko na sila. Pero pagdating ko sa bahay nila, lahat sila nakahandusay sa bakuran. Ang 4 kong kapatid na mas bata sa akin, brutal na pinatay ng mga aswang. Nasundan pa ng nasundan ng mga ganoong pangyayari. Lahat ng mahal ko sa buhay, inubos na mga aswang. Kaya ngayon, mag-isa na lang ako. Wala na akong pamilya o kadugo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano hindi ko maiintindihan ang nararanasan mo. Sabihin mo sa akin kung hindi tayo pareho ng nararamdaman. Ang pagkakaiba lang natin, ilang araw mo palang nararamdaman ang kawalan. Habang ako, maraming taong ko na itong iniinda. Pero wala akong magawa kundi magpatuloy. Kasi ito lang ang natataging paraan para mabigyan ko ng hustisya ang kamatayan nilang lahat. Hindi na nakapagsalita pa si Nardo. Napayuko na lamang ito at naiyak. Hindi nito alam ang kanyang sasabihin. Punong-puno ng galit ang kanyang kalooban. Minsan, kailangan mong tanggapin ang mga pangyayaring hindi mo na may babalik. Nang sa ganon, mapagtanto mo na hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Walang madali sa mundong ito. Kaya ang pagtanggap sa kawalan ay magiging mahirap. Pero mas magiging mahirap ito kung patuloy mong ilulubog ang sarili mo, iho. Hindi tayo magkakilala. Ang dahilan kung bakit kita nilapitan ay dahil ramdam ko ang nararamdaman mo. At alam kong iisa lang din naman tayo naglayunin. Kaya naman, pagtapos ng burol ng mag-ina mo, pumayag ka. Sumama ka sa akin at tutulungan kitang mabigyan ng hustisya ang kanilang kamatayan. Sige po. Ituro niyo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Gagawin kong lahat para makaganti sa mga salot na aswang na yon. Mang Elias, pwede po ba ako sumama? Ako rin. Gusto ko rin nung sumama. Kung gusto niyong sumama, wala namang problema. Mas marami, mas maganda. Maayos namang natapos ang usapan na yon. Kahit na papaano ay nagkaroon ng pag-asa si Nardo. May nagbago sa kanyang pananaw. Mas positibo na siya mag-isip mula nang makausap niya ang matandang si Elias. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nailibing na rin si Ellen at Vito. Bumuhos ang luha ni Nardo. Pero pinangako niya sa sarili niya na yun na ang huling sandali na iiyak siya. Dahil sa mga sumunod na araw, mas magiging mabangis at matapang na siya. Gagawin niya ang lahat ng ito para panagutin ng mga aswang sa nagawa ng mga yon sa kanyang mag-ina. Pre, kami na dyan. Magpahinga ka na lang muna. Kanina ka pa kilos ng kilos bago tayo umalis eh. Oo nga pre, kami na muna. Hindi. Kailangan ko tong gawin. Ito na lang yung huling pagkakataon na pagsisilbihan ko ang mag-ina ko. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Hindi ka na muna namin kukulitin. Arimbong, Almar, maraming salamat ah. Alam niyo kung wala kayo, baka tuluyan na akong nabaliw sa pagkawala ng mag-ina ko. Di ba sinabi naman namin sa'yo? Kasama mo naman kami palagi. Magkakaibigang tunay tayo. At ang mag-ina mo, hindi na ibang tao sa amin. Kaya kung anong nararamdaman mo, nararamdaman din namin. At kung ano man ang gusto mong gawin, gusto rin namin. Malalagpasan din natin to, pre. Kinabukasan, 2:00 pa lang ng hapon ay binalikan na sila ng matandang si Elias. Sinundo na sila nito para isama sa lugar ng mga manunugis. Walang nararamdaman ka ba si Nardo ng mga sandaling yon? Ang pagnanais na makaganti sa mga aswang ang siyang nagdudulot ng kakaibang tapang sa kanyang kalooban. Mang Elias, ganito ba palagi kalayo yung nilalakad ninyo? Oo. May mas malayo pa nga rito ako nilakad eh. Hindi kayo napapagod?
Sa edad nyong yan, kinakaya nyo pa? Sanay na ako. Nung araw naman kasi, pahirapan ang mga sasakyan kaya wala ka talagang ibang magagawa kundi ang maglakad na lang. Ano ba ang ginagawa ng mga manunugis? Pumatay lang talaga ng mga aswang? Lahat ng mga nilalang na makakasama sa mga tao, yon ang pinapaslang namin. Kahit hindi aswang. Minsan nga, kahit tao pa. Ho? Pumapatay rin ho kayo ng tao? Oo. Pero yung mga taong salot lang yung mga taong nagdudulot ang paghihirap sa iba. Ang salitang manunugis sa amin ay malawak. Hindi lang ito pang aswang, pang kalahatan ito. Nakakatakot pa lang samahan ninyo? Ay bakit ka naman matatakot kung alam mo namang sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama? Oo nga. Ang dapat lang matakot ay yung mga siraulong sandamakmak na kalokohan na yung ginagawa sa buhay. Malapit na tayo. Ipapakilala ko kayo sa lahat pati na rin sa 2 pang kapwa ko pinuno. Hindi na nagtagal ay narating na rin nila ang maliit na baryo na kung saan halos lahat ng naroon ay puro manunugis. Kahit ang batang nakita nila sa bungad ay may sukbit ding itak sa tagiliran. Ang pagiging manunugis doon ay wala sa edad o kasarian. Ayon sa matandang si Elias, basta't kayang lumaban, maaring maging manunugis. Meron silang pinasukang bahay na higit na mas malaki kaysa sa iba. Ang bahay na yun ay sementado at mas organisado. Bumungad sa kanila ang matandang kano. Ang kano na una nilang nakita. Oh, ito si yung kano na nagtanong sa atin? Oo nga, anong ginagawa niya rito? Mr. Downey, bakit ka narito? Akala ko ba researcher ka? Tumawa ng malakas ang kano at saka umalis sa trono na kinauupuan. Lumapit ito sa kanila at isa-isa silang tinapik sa balikat. My friend, Elias, this is unexpected. Mukhang nakausap ko na sila noon Sila ang bago natin makakasama. Si Nardo, pinatay ng mga aswang ang mag-ina nila. Hindi ko alam na manunugis ka rin pala. Kung nung unang pagkikita natin sinabi na pala namin ang tungkol sa aswang, baka hindi na kami humantong sa ganito. Well, that's in the past now. Let's focus on what we can do now. By the way, I'm the second leader of our organization. I can help you in every way I can. Let's do this, my boys. Saktong-saktong dating mo, Mr. Dang. Narito na mga bago nating makakasama. Nasabi ko na sa iyo nangyari kaya alam ko nang kilala mo na sila kahit na papano. Maganda hapon. Ako tuwa kayo dito na. Ang pangalan ko, Mr. Dang. Half Chinese, half siraulo. Ako pangatlo pinuno aming samahan. Kaya ako rin makatulong sa inyo kung ano inyo gusto mangyari. Sandali lang. Ano ba to? Ikaw Pilipino ka, di ba? Oo naman, bakit? Chinese, Amerikano. Totoo ba talaga magkakasama kayo? Bakit? Hindi ba pwede? Hindi lang ako makapaniwala na isang inchik at kano ay manunugis din pala. Matagal ko na silang kilala. Nasa 2 dekada na rin. Pero itong si Mr. Downey, kahit na anong gawin niya, hindi siya natutong magsalita ng Tagalog. Parang isinumpa yata yan ang mangkukulam na niloko niya noon Ito naman si Mr. Dang, natutong magtagalog. Ang kaso nga lang, baluktot pa rin magsalita hanggang ngayon. Pilipit talaga ang dila kahit na anong gawin Pero ang mahalaga naman dito, nakakaintindi sila ng Tagalog, lalong-lalo na si Mr. Downey. Ayos kakaiba. Ngayon na ako nakakita ng ganito. Well, it's not about our nationality. It's about killing the aswang so we can live in peace. Kami tagal na laban sa aswang. Pero habang tagal, mga aswang nakakaloon din utak. Kaya nila isip ano maganda gawin. Kaya kami, medyo ilap. Pero ngayon, kami na alam kung ano maganda gawin. Kami alam na kanila kuta. Alam lang namin kung nasaan sila.
Ang kailangan na lang naming hintayin makapagparami ng bilang at maturuan silang lahat. Hindi basta-basta ang bilang nila Magiging madugo ang labanan. Kailan tayo magsisimula sa pagsasanay namin? Mamayang gabi, sisimulan na natin ang unang kabanata ng pakikibaka nyo sa mga nilalang na matagal lang dapat nasa hukay. O ano, handa na ba kayo? Handang-handa na ho ako. Mahirap ba yung practice? Hindi naman. Nakakapagod lang talaga. Nakakapagod lang pala di walang problema. Maya-maya lang ay dinala na rin sila sa kung saan nila sisimulan ang kanilang pagsasanay. Meron sila makakaharap na tig-isang kalaban. Noong mga sandaling yon, napapakamot na lamang sa ulo si Almar at Bong. Hindi nila inakala na isasabak agad sila sa suntukan. Sa nakikita kasi nilang kalaban nila, hindi malabong magulpi sila ng mga yon. Sanay naman ako makipagsuntukan kaso bata pa ako noon Hindi ko alam kung marunong pa ako sumuntok. Okay, you may now begin the fight. Ano? Fight agad? Akala ko practice lang. Hindi nagtagal, lumusob na sa kanila ang mga katapat nila. Kagaya ng inaasahan, unang minuto pa lang ay bugbog sarado na kaagad sila. Hindi nila magawang patamaan ang kanilang mga kalaban. Kalkulado kasi ang galaw ng mga yon. Mabibilis at talaga namang biyasa na sa pag-ilag. Pampira naman buhay to Anong klaseng pagsasanay ito? Akala ko ba tuturuan niyo muna kami bago niyo kami salang sa mga ganito? Kami wala sabi ganon Kami sabi namin tuluan kayo paano lalaban. Nasa na yung turo ninyo? Bugbog na kaya kami. Just fight and stop complaining, okay? Kailangan yung matapos ang 3 minutong sparring bago natin simulan ng tunay na pagsasanay. Mang Elias, para sa batong bugbugan na ginagawa namin? Para malaman nyo kung anong lakas ang dapat nyong arukin. Alright! Face your enemy! Pagharap nila sa mga katapat nila, ay nasipa na sila ng 3 iyon. Literal na wala silang kalaban-laban. Kada suntok nila ay walang tama. Wala ring kalakas-lakas. Kaya naman matapos ang 3 minuto, puro sakit ng katawan lang ang kanilang naramdaman. Matapos yun, dinala na muna sila sa isang hot spring na malapit lang din sa baryong yun. Ipinalublob doon ng kanilang katawan. Magbabad lang kayo dyan hanggang mamayang 9:00. Makakatulong ang mainit na tubig dito para mas madaling mawala ang mga pasadin nyo at gumaling ang mga lamog ng katawan. Mang Elias, ganun ba talaga ang pagsasanay sa inyo? Kailangang mabugbog muna? Agaya na nga na sinabi ko kanina, sinusukat nyo kung ano ang lakas na kailangan nyong arukin. Bukas, maga kayong gigising. Sisimulan na ninyo ang tunay na pagsasanay. Sigurado ba talaga kayo dyan? Mga mamaya, bugbugan na naman Natatawa na lamang sa kanila ang matandang lalaki. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin sila doon. Agad-agad na rin silang umalis at nagbihis. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng matandang incheck na si Mr. Dang. Buti naman kayo, ayos na. O ito, inom niyo ito. Sabay niyo tubig. Para saan naman tong inumin na to? Kapag inyo inom-inom yan, mabilis silong bugbog. Masalap din inyo tulog. At bukas pag kayo gising, kayo magaan din pakiramdam. Huwag kayo mag-alala. Dito amin, ako pinakahusay gawa herbal. Kung ayaw nyo maniwala, pwede nyo tanong sa iba rito. Hindi. Tatanggapin na po namin to. Maraming salamat po, Mr. Dang. Ikaw ba na wala na asawa at anak? Ikaw ba yon? Opo, ako nga po. Bakit to? Huwag ikaw alala. Ako tutulong sa iyo. Meron ako bigay sa iyo maganda sandata. Pagkatapos mo sa ensayo, saka ko bigay. Naglakad na rin ang matandang inchik palabas ng bahay na yon. Nakibit-balikat na lamang si Almar at Bong. Nang makahiga na sila, naramdaman ni Nardo na tila ba nabawasan na nga ang sakit ng kanyang katawan.
bigla niyang napagtanto na parabang may hiwaga nga ang tubig na kanilang nilubluban. Hindi nagtagal ay nakaidlip na rin ang lalaki. 5:00 pa lang ng umaga, ginising na sila ni Mang Elias. Nagtungo sila sa isang tuyong ilog. Naroon na rin ang ibang manunugis na nag-iinsayo. Naroon din si Mr. Downey at si Mr. Dang. Ngayong araw ay gagawin na natin ang inyong unang pagsasanay. Sisimulan na natin sa pinakapangkaraniwang kaalaman na dapat inyong matutunan. Pinahawakan na rin sila ng sandata noong mga oras na yon. Maya-maya pa, sinimulan na rin nila ang pagwasiwas nito. Si Mang Elias mismo ang nagturo sa kanila. Nung una ay nahihirapan pa sila. Halos sumakit na rin ang ulo sa kanila ni Mang Elias. Pero habang tumatagal ay unti-unti na rin nilang nakukuha kung papaano. Mabilis na lumipas sa mga oras. Ginanahan na ang magkakaibigan. Nagagawa na nila ng maayos sa mga natutunan nila. At sa pagdaan ng ilang araw, masasabi ni Nardo na malaki na rin ang pinagbago nila. Kitang-kita ang kanilang improvement mula sa galaw at pag-ilag. Nagpahinga ang tatlo matapos gawin ng ilang rounds na tinuro sa kanila ni Mang Elias. Hinihingal pa sila at tagaktak ang mga pawis. Excited na talaga akong sumalang sa laban. Ano kayo mangyayari sa atin, no? Uy, huwag kang excited. Kala mo siguro simpleng suntukan lang ang sasalangan natin. Mga aso nga makakalaban natin, uy. Alam ko naman yun eh. Ang mahalaga ngayon, meron na tayong mga nalalaman kung paano makipaglaban. Napalingon sila sa gilid nang makita nilang may isang lalaking dumating. May sinabi yun sa 3 matanda. At base sa mukha ng mga yon, tila hindi magandang balita ang kanilang narinig. Kaya naman agad na lumapit sila Nardo para malaman kung ano yon. Mang Elias, ano pong meron? Dinali ng mga aso ang mga kasamaan namin na nakadestino sa isang bundok. That damn monsters! I will kill them! I will kill them all with my own hands! Oh, ikaw kalma lang, Tisoy. Baka ikaw atake puso, ikaw agad tigok. How can I calm down? They killed my boys! Mga bata niya ba yung pinaslang ng mga aswang? Mga tauhan dyan nakadestino ron. Magagaling ang mga bata ni Downey, kaya hindi namin alam kung anong taktika ang ginamit ng mga aswang. I think we need to move now. They're starting to take down our people. Ikaw ba't makalang? Kailangan muna nating tipunin ang mga tao natin. Mang Elias, kung aalis kayo ngayon, gusto kong sumama. Ako rin gusto ko. Mas lalo naman ako. Kung ganon, ikaw Naldo, sama ka sa akin. Ako meron pibigay sa iyo sandata maangas. Halika, ikaw sunod sa akin. Sige na, Nardo. Sundan mo si Dang. Makakatulong sa iyo ang ibibigay niya. Sumunod ang lalaki. Dinala siya na matandang inchik sa isa pang silid. Maganda ang silid na yun. Maraming disenyo sa loob. May mga nakabitin ding itak at katana. Sa iyo bang lahat ng ito? Oo, lahat kita mo. Ako may ali. Lahat yan gamit ko sa laban sa mga aswang. Pero hindi yan gusto ko bigay. Ako gusto bigay pinakamaganda sandata. Teka, ako hintay mo rito ha. Makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na rin si Mr. Dang. Dala na nito ang isang itak na merong ngipin sa patalim. Ito pinakaangas. Ito gamit ko nung ako binata pa. Pag ito gamit mo, para ka hawak papel, sobrang gaan. Madali ka makailag sa mga kalaban. Maraming salamat po pero hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako dito. Ikaw aking pili kasi alam ko ikaw malalim hugot mo. Tingin ko, ikaw bagay sa itak na ito. Tiningnan ng lalaking si Nardo ang itak. Paghawak niya pa lang ay napatunayan niyang totoo ang sinasabi ng matandang inchik. Para siyang bumubuhat ng papel. Parang wala siyang hawak. Maraming salamat po, Mr. Dang. Hindi ko sasayangin ang tulong na ito. Tinapik na lamang siya nito sa balikat at sabay na rin silang lumbas ng silid na yon.
Paglabas nila ay inihanda na nila ang mga kasamahan nila. Ngayong gabi, pupuntahan natin ang isa sa mga pinagkukutaan ng mga aswang. Wala tayong ititira kahit isa sa kanila. Papatunayin natin sa mga aswang na yan na kayang-kaya natin silang palagan. Sabay-sabay na nagsigawan ng mga manunugis. Sa mga sandaling ito, makakahalong kaba at pagkasabik naman ang naramdaman ng tatlong magkaibigan. Pero si Nardo, may halong galit na naghahari sa kanyang kalooban. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang sandata. Sinabi niya sa kanyang sarili na kapag nakakita na siya ng aswang, hindi siya magdadalawang isip na patayin yon. Ganito pala mga manunugis, no? Malalayo talaga ang nilalakad. Malamang, kasama to sa ensayo natin eh. Oh, Mang Elias, malayo pa ba tayo? Medyo malapit na. Pero ihanda niyo mga sarili ninyo. Kasi maraming mga aswang na gumagala-gala ngayon dito sa gubat. Pinangunahan ng tatlong matanda ang paglalakad. Hindi nga nagtagal, natanaw na rin nila ang isang malaking bahay. Napapalibutan nyo ng mga kawayan. Sa kabilang banda naman ay may mga nyugan. Huminga ng malalim si Nardo. Namamawis ang palad niya ng dahil sa kaba. Pero pinipilit niyang lakasan ang kanyang loob. Iniisip na lamang niya na ang gagawin niyang yun ay para sa kanyang mag-ina. Sa kabila, dito naman ang iba. Marahan at maingat ang ginawa nilang paglakad. Nang medyo makalapit na sila, naririnig pa nilang nagtatawanan ng mga aswang na nasa loob ng isang bahay. Ayon kay Mang Elias, ang bahay na iyon ay pagmamay-ari di umano ng isang mayamang aswang. Hindi nagtagal, Lusob! naalarma ang mga aswang at agad na lumabas ang mga yon. Dahil mas marami ang mga manunugis, nataranta ang mga nilalang. Pero walang sinayang na sandali ang mga manunugis. Agad silang nakipaglaban. Si Nardo naman ay kusa ng nilapitan ng mga aswang na nasa gilid. Tinaga niya yon pero nakailag. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa tamaan na nga niya sa muka. Sandali siyang napatingin sa hawak-hawak niyang sandata. Namamanga siya dahil sa sobrang gaan ng kanyang hawak. Dahil dito, mabilis siyang nahahato ang itak. Almar, ayos lang kayo? Ayos lang naman kami. Sige, atake! Muling bumalik si Nardo sa labanan. Maging ang tatlong matanda ay humanga sa kanya. Ang mga galawan niya kasi ay parabang bihasa na. Kahit na maikling panahon lang ang inilaan nila para sa pag-iinsayo, kitang-kita ang pagiging marunong ni Nardo. Nangyayari ito dahil inalay niya ang laban kay Ellen at Vito. Walang ititirang buhay! Lahat ng aswang, paslangin! Hindi nakapalag ang mga nilalang ng mga sandaling yon. Bukod sa mas marami ang bilang ng mga manunugis, hindi rin nila napaghandaan ang pagdating ng mga ito. Wala pang 10 minuto, patay na ang mga aswang na nasa bahay na yon. Walang nasawi sa kanilang bilang. Basic lang pala to eh. Di mo lang ako pinagpawisan ah. Wag muna kayo magdiwang. Maswerte lang tayo dahil binigla natin sila. Hindi malakas ang kanilang pakiramdam kaya hindi nila tayo napagandaan. Asahan nyo sa susunod nating makakaharap sila. Malaki ang tsansa na mapahamak na tayo. At palilitin natin ang tsansa na yon sa pamamagitan ng matalinong diskarte natin. Alright, let's go to other camp of aswang. Hindi, sa ngayon ay eto na muna. May mga sugat na ang ilan sa atin. Mas madali na nila tayong maaaboy. Tama, Elias. Tayo dapat uwi muna. Kalma, kalma. Para di tayo tigok maaga. Kayong tatlo, maganda ang pinakita nyo. Lalo ka na, Nardo. Sa kanyo na po ako purihin kapag napatay ko na silang lahat. Nauna nang naglakad ang lalaking si Nardo. Napapailing na lamang ang dalawang kaibigan nito. Lalayan nyo ang kaibigan nyong yon sa oras na lumaban ulit tayo. Kung ang pundasyon ng pakikipaglaban niya ay galit at pagigante, mahirapan siyang makuha ang tagumpay at hustisya. Lahat ng lumalaban ng sandata ay emosyon, maagang namamatay. Tandaan nyo, utak ang pinapagana sa mga ganitong sitwasyon. Tumango na lamang si Almar at si Bong.
Umalis na rin sila roon at bumalik sa kanilang kampo. Matapos ang kanilang pakikipaglaban sa unang kuta ng mga aswang, noong gabing yon ay napag-isipan ni Nardo na bumalik na muna sa kanilang bahay. Bigla lamang kasi niyang naalala ang masasayang sandali na kasama niya si Ellen at Vito. Pagpasok niya ng kanilang bakuran, napangiti na lamang siya ng mapait. Naglakad siya palapit sa pintuan at huminga ng malalim. Bumungad agad sa kanya ang larawan na mag-ina niya na nakadikit sa pader. Tumingin din siya sa lamesa kung saan sila laging nakapwesto. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya mapigilan. Sariwang-sariwa pa rin kasi ang lahat. Hindi niya rin maiwasan na hindi sisihin ang kanyang sarili. Para sa kanya, kung sana'y mas maaga siyang umuwi nung gabing yon, wala sanang nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Mahal, anak, patawarin niyo ako kasi wala ako ng mga oras na kailangan niyo ako. Patawad. Patawarin niyo ako. Bumuhos na naman ang kanyang luha. Namalayan na lamang niya na nasa tabi na niya ang dalawang kaibigan at pilit pinapalakas ang kanyang loob. Nang kumalma na siya, binuksan na nila ang lahat ng ilaw. Inilapag ni Almar ang bote ng alak sa lamesa. Alam kong hindi ka umiinom ng marami pero siguro naman ayos lang na uminom tayo ngayon. Hindi to selebrasyon sa pagkakapanalo natin kanina. Kumbaga, eto ang simula ng bagong buhay natin. Pre, naniniwala kami sa'yo. Malalagpasan mo to. Kakayanin mo to, pre. Maraming salamat talaga sa inyo, mga tol. Kung wala siguro kayo, baka wala na rin ako. Basta pre, habang magkakasama tayong tatlo, walang iwanan. Nag-inuman nga ang tatlo ng mga sandaling yon. Sapat na sa kanila ang pulutan na isaw ng manok na nabili pa sa kanto. Kahit na papano, muling nagkaroon ng buhay ang bahay na yon. Napuno na naman ng tawanan at sandaling nakalimot si Nardo sa lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Dakong 12:00 ng gabi, nakatulog na ang tatlo. Si Almar nasa ilalim ng lamesa. Si Bong naman ay nasa pintuan ng banyo. Habang si Nardo nasa ilalim ng papag habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang mag-ina. Kinabukasan, Uy, Gagi! Ano ginagawa ko sa banyo? naunang nagising si Nardo at Almar nung umagang yon. Nasa lamesa na sila habang kumakain. Doon ka natulog eh. Inigising nga kita kanina, naninipa ka pa. Di hinayaan na lang kita. Halika na, maupo ka na dyan at sabay mo na kami kumain dito. Pabira! Ang panghi ko tuloy! Ay, siya nga pala. Kayong dalawa, alam ba ng pamilya niyo ang ginagawa niyo? O yung tungkol sa mga aswang? Hindi ko masabi sa kanila eh. Baka mamaya pigilan pa nila ako. Di ko rin sinabi. Mas magandang wala na silang alam para hindi sila mapahamak. Natanong ko lang kasi nga sa mga susunod nating laban, tingin ko mas magiging madugo na yon. Kaya bago sana tayo umalis mamayang gabi, puntahan nyo na sila. Kung kakayanin yung makapagpaalam, gawin nyo na. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa laban na sasalangan natin. Pagkatapos nilang kumain na agad din namang umalis ang dalawa. Dakong hapon na nang makabalik ito sa bahay ni Nardo. Mangyak-ngyak pa si Almar nang datnan siya nito. Tinapik-tapik na lang ni Bong ang lalaki. Di niya nagawang magpaalam. Naawa siya sa mama niya eh. Ayaw niya mag-alala. Sorry pre, hindi ko kaya eh. Siguro kung mamamatay ako, mas maigi nang hindi nila malaman. Walang mamamatay sa atin. Lahat tayo makakabalik ng ligtas. Kinuha na nila ang kanilang mga sandata. Paalis na sana sila na makaramdam ng pagsakit ng tiyan si Bong. Kaya naman nanatili na muna sila roon ng halos 1 oras. Tinapos na muna nila ang pananakit ng sikmuran ni Bong. Pero maya-maya lang din ay agad na rin silang umalis. Madilim-dilim na ang paligid nang simulan na nilang maglakad.
Nang nasa tahimik na daan na sila, hindi nila inaasahang merong magpaparamdam na aswang sa kanila. May sumusunod sa atin. Maganda kayo mga pre. Sinasabi ko na nga ba, tama hinala ko eh. Kaya naman natin to. Tiwala lang. Huminga ng malalim si Nardo. Maigpit ang hawak niya sa kanyang itak. Mga ilang sandali lang, tuluyan ang nagpakita ang mga nilalang. Nagdikit-dikit silang tatlo. Sa mga sandaling yun, nakita nilang may isang matandang babayang lumabas mula sa dilim. Kutob nila ito ang pinuno ng mga aswang base sa pagbibigay galang ng ibang aswang dito. Sino ka? Magpakilala ka! Santina ang pangalan ko. At ako ang pinuno ng mga aswang. Mabuti naman at nagpakita ka kagad. Para na rin hindi na kami mahirapan pang hanapin ka. Pinaslang mo ang apo ka. Apo mo yung nasa itlog na yon? Oo. Siya ang kaisa-isang apo ko na nabuo dahil sa pinaghalo-halong dugo ng mga sinaunang aswang. Pero ngayon, wala na siya dahil pinaslang mo siya. Hindi ko kasalanan ang ginawa ko. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko at ang dalawang kaibigan ko. Kasalanan mo yun. Kung hindi mo nilagay sa kuwebang apo mo, wala sana makakakita sa kanya. Hindi sana siya madadala malapit sa trabaho namin. Kahit na anong sabihin mo, ikaw pa rin ang pumaslang sa kanya. Inalisan mo ng karapatang mabuhay ang isang sanggol. Wala kang hindi siya sanggol. Isa siyang halimaw na may kakayang makapanakit ng tao. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. At kahit mabuhay pa siya, papatayin ko ulit siya. At bakit? Hindi pa ba kayo nakontento sa ginawa niyo sa mag-ina ko? Pinaslang niyo silang dalawa. Oo, hindi pa ako kontento. Dahil hanggat nabubuhay ka pa, hindi ko mararamdaman ang hustisya. Sira naman pala talaga ulo na matandang to eh. Kayong unang nagdulot ng kapamakan sa tao tapos kayo galit? Nakaganti na nga kayo eh. Kung inaakala niyo matatakot kami kasi marami kayo, diyan kayo nagkakamali. Mga pre, iandaan niyo mga sarili niyo. Alerto! Hindi ko nahahayaang makawala pa kayo. Ngayong gabi, ito ang gabi ng inyong kamatayan! Akmang lulusob na ang mga aswang, pero bigla na lamang silang pinagtititiran ng mga palaso. Nanggagaling ang palaso na yon sa dilim. Kaya noong mga sandaling yon, napilitang magtago ang matandang si Santina. Agad naman nakipaglaban ng tatlo sa mga aswang. Sila Mang Elias! Nabuhayan sila ng dugo ng malamang rumesbak pala sa kanila ang tatlong matanda. Agad silang nakipagsagupaan. Nagtakbuhan ng mga aswang. Sinundan nila ang mga yon hanggang sa makarating na nga sila sa loob ng kagubatan. Sandaling nanahimik ang paligid. Nawala ang mga angil. Pero nararamdaman pa rin nila ang presensya ng mga aswang. Nariyan pa sila. Kumukuha lang ng tamang pagkakataon para traidor na umatake. Show yourselves, monsters! And I'll show you who am I! Walang tumugon sa kanila sa mga oras na yon, kaya naman napilitan na silang kumalat. Inisa-isa nila ang mga puno, pero wala na silang nakita. Hindi kayo ng tamang oras para sa mga aswang para palagan nila tayo. Nakto! Baka sila gusto pataya kapag buwan bilog-bilog. What a coward! I thought this will be a bloody night. Wala na tayo mapapala rito. Kayo tatlo, sumabay na kayo sa amin. Sa susunod, iwasan yung umalis ng gabi, lalong-lalo ka na, Nardo. Ikaw ang pinakamainit sa mata nila dahil meron kang atraso sa kanila. Tumango na lamang ang lalaking si Nardo. Maya-maya pa'y sabay-sabay na rin silang naglakad. Hindi na nasundan ang gulo. Nakarating sila ng payapa sa kanilang kampo. Diretso sa isang kubo ang magkakaibigan. Sa puntong ito, saka na lamang sila nakahinga na maluwag. Buti na lang talaga dumating sila kanina, no? Kung hindi, baka nilapa na tayo ng mga aswang na yun. Ang galing nila. Natunugan kagad nilang nasa panganib tayo. Sinabi ko kasi na kapag nalit tayo ng uwi, baka nasa alanganin tayo. Eh di ikaw pala magaling. Enyo ka talaga, pre. Henyo kayo dyan. Ginawa ko lang sa tingin kong tama. Hindi naman tayo mga veterano kaya kailangan talaga natin ng tulong nila.
Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng magkakaibigan. Maya-maya pa, lumabas ng muna si Nardo. Hinanap nila ang matandang si Elias. Nakita niya yon sa bakuran na kalmadong umiinom ng kape. Agad niya naman itong nilapitan. Akala ko'y nagpapahinga na kayo. May sasabihin ka ba, Nardo? Gusto ko lang pong magpasalamat sa pag-responde niyo kanina. Kung hindi dahil sa inyo, baka dinubog na nila kaming lahat. Hindi ko rin talaga inaasahan na makakatagpo namin yung matandang aswang na yon. Wala yon. Tungkulin naman natin ang iligtas ang buhay ng isa't isa. Pero, Nardo, ikaw ang pinakapunterya nila. Wala na sa amin ang atensyon nila. Apo ng reyna at pinuno ng mga aswang ang napatay mo. Kaya lahat ng aswang galit na galit sa'yo. Hindi ka nila patatawarin. May ugali ang mga aswang hanggat hindi sila nakakaganti. Hindi sila titigil. Hindi siguro sila nakontento sa ginawa nila sa mag-ina mo kaya ikaw ngayon ang isusunod nila. Matanong ko lang, Mang Elias, gaano ba kabangis yung matandang babae na yon? Nung una namin siyang nakatapat, hindi pa siya ganoon kabangis. Pero ayon sa pag-aaral namin ngayon, malaki na ang ipinagbago niya. Pero bakit hindi naman sila pumalag kanina? Dahil wala naman sa plano nila ang kalabanin kami. Lalaban lang sila kapag bilog na ang buwan. Ang gabi kung kailan sila malakas. Kailan ang bilog na buwan? Hindi naman totoo mga nasa kalendaryo kaya hindi ko masasabi kung kailan. Kaya nga dapat, anumang oras ay handa tayo. Nakakapanibago? Naninibago ka kasi sobrang layo ng buhay mo noon kumpara sa buhay mo ngayon. Parang noon kasi, ang saya-saya lang ng pamilya ko. Wala kaming ibang iniisip kundi ang kasiyahan lang namin. Ang mga pangarap namin. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Kung hindi lang sana ako sumunod sa kanila nung hapon na yun, hindi ko sana mapapatay yung aswang na yun eh. Nagsisisi ka ba na nailigtas mo yung mga kaibigan mo dahil kapalit nun nawala ang mag-ina mo? Nagsisisi? Hindi ako nagsisisi. Siguro nagsisisi lang ako na pinatay ko yung aswang na kung pwede ko naman hayaan na lang o kaya tumakbo na lang kami. Kasalanan ko lahat. Napalingon silang dalawa sa likuran nang marinig nila ang tinig ng binatang si Bong. Kasalanan ko. Ako kasi ang nangulit kay Almar na puntahan yung malaking itlog na yun eh. Kung di ko naman pinakialaman yung itlog na yun, hindi naman siya mapipisa. At kung gano'n ang nangyari, hindi ka sana sumunod sa amin. Hindi mo sana napatay yung aswang na yun at hindi sana nawala si Ellen at si Vito. Wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Kung ako rin ang nasa kalagayan mo, ilalayo ko rin yung itlog na yun sa trabaho natin kung alam kong baka magdulot ng panganib yun. Hindi kita sinisisi, Bong. Walang may kasalanan. Huwag na tayo maglokohan, pre. Alam kong yun naman ang nararamdaman. Ganun ba ang tingin mo sa akin? May narinig ka ba sa akin nung nangyari na ang lahat ng yon? Di ba wala naman? Kasi wala naman dapat sisihin. Kung sino man ang sisisihin natin dito, walang iba kundi ang mga aswang na yon. Pero kahit na kailan, hindi ko inisip na kasalanan mo ang nangyari. Kasi kung ganun lang akong tao, baka hindi na kita kinausap kahit na kailan. Bong, walang mali sa ginawa mo. Alam namin na kaya mo inilayo ang itlog na yon ay dahil nag-alala ka para sa kaligtasan ng mga katrabaho mo. Kaya ikaw, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Makaka-apekto yan kapag ikaw ay nasa gitna na ng labanan. Nilapitan ni Nardo ang kanyang kaibigan at saka inakbayan. Ano ka ba? Tigilan mo nga yung mga sinasabi mo. Tingin mo matutuwa si Vito kapag yung ninong niya ay naalaman niyang ganyan? Hindi ko talaga kasalanan. Kulit mo naman, hindi nga. Parang batang umiyak ang lalaking si Bong. Natawa na lamang si Mang Elias at si Nardo nung mga sandaling yon. Kalauna naman ay nahimasmasan na rin si Bong. Bumalik na rin sila sa kanilang silid. Inabutan nila si Almar na humihilik-hilik pa. Tinabihan na lamang nila ito at saka natulog na rin. Kinabukasan,
Bong, Almar, uy, gising na. Mag-aalmusal na ang lahat kayo umihilig pa rin. Pambihira, magkaya ka pa talaga kayong dalawa ah. Anong oras na ba? Mag-aalas 8 na no? Napasarap yata tulog ko ah. O sige na, bumangon na kayo. Kailangan na natin magsikilos. Pagkatapos ng almusal may dinalin na naman daw mga aswang. Ha? Dinali? Sino na naman? Yung mga tao naman ni Mr. Dang. Pero buti na lang walang namatay. Sugatan lang daw. Tingin ko, kailangan na talaga nilang pauwin dito yung mga tao nila. Mauubos lang yung mga yun Tingnan natin kung ano magagawa nila. Matapos makapag-almusal, nagpatawag na naman ng mahalagang pagpupulong si Mang Elias. Sa puntong yon, itinakda na ang kanilang paglusob sa hinihinala nilang kuta ng mga aswang, na kung saan doon din nagtatago ang reyna at pinuno ng mga aswang na si Aling Santina. Bukas, pupunta na natin ang lungga ng mga aswang. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya ngayon pa lang, binibigyan ko na kayo ng pagkakataon para magpaalam sa mga pamilya ninyo. Hindi biro ang papasukin natin. Ito na ang pinakamabigat na laban sa kasaysayan ng ating samahan. We can do it, my boys! Just trust yourself! Your comrade and your masters! Kahit ano mangyari, ako buo loob at tapang nga tao, hindi asusuko. Higit sa katapangan, nais kong isapuso ninyo rin ang pagiging manunugis. Mamatay man tayo o mabuhay, manalo man tayo o matalo, huwag kayong manghihinayang sa buhay na inyong isinugal. Dahil ang ginagawa natin ito ay para sa kapalan na mas nakararaming tao. Naghiyawan na manunugis, tanda ng kanilang pagiging determinado at pagiging desidido. Pagkatapos ng pagpupulong ay nagpaalam na rin ang tatlo. Babalik sila sa kanilang baryo para dalawin ang puntod ni Ellen at Vito. Alerto na sila sa posibilidad na baka may aswang na namang umatake sa kanila. Kaya naman malakas na rin ang loob nilang lumakad. Mahal, anak, nandito na ako. Hindi ko alam kung ito na ang huling dalo ko sa inyo. Bukas kasi mapapalaban na kami sa mga aswang. Mababangis daw yung mga yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ginagawa kong lahat para mabigyan kayo ng hustisya. Kaya sana, kung nasan man kayo naroroon, masaya kayo sa ginagawa ko. Pare, itong si kumpare, magaling to makipaglaban. Diyos ko, kung nasaksyan mo lang ng harapan, baka ma-inlove ka ulit. Dito, nanak. Alam mo bang itong tatay mo? Maraming pinatumbang mga aswang. Ang galing nito. Parang biyasang-biyasa na Mga bulero pa tong mga to. Ay, nako. Nakakamiss din makipag-usap sa makina mo, pre. Parang dati lang, puro lang kalokohan tinuturo kay Vito. Tapos, magagalit si Ellen sa akin. Kaya, mainit ang dugo sa akin ni Ellen dati kasi kapag galing sa akin ang anak nyo, may mga bagong kalokohan na naiuwi sa bahay nyo. Sira ulo ka Nagulat na nga lang ko si Vito nung nagmura Uy, di ko tinuruan magmura yun ha. Sus, kunwari ka pa. Pamangkin mo nga, tinuruan mo magmura kaya hindi malabong pati si Vito. Iniisip ko nga rin, nagmura na kaya si Vito sa langit? Sa tanong na yun ni Nardo ay sabay-sabay silang natawa. Kinakaya na ni Nardo ng umiti nang hindi na nakakaramdam ng sakit. Tanggap na kasi niya na wala ng kanya mag-ina. Alam na niyang wala na mangyayari kung maglulugmok siya. Sira ulo ka talaga. Kakaganyan mo, baka hindi ka napakitin ng langit Alam mong bawal magmura doon, nagtatanong ka pa ng ganyan no? Biro lang naman. Ha? Mahal ko? Anak ko? Kailangan na naming umalis. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para makabalik pa ako dito. Palagi niyong tatandaan na mahal ko kayo.
Inakbayan na lamang siya ni Bong at Elmar. Nilisan na rin nila ang lugar na yon bago gumabi. Habang naglalakad sila pauwi, meron silang nakasalubong na isang lalaki. Payat lamang ito, parang isang kalabit lang ay matutumba na. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung bakit nagawa pa nitong banggain si Almar. Uy, pasensya na ha. Hindi ko kasi kayo natingin sa dinaraanan nyo eh. Tumingin na masama ang lalaki. Lumapit ito sa kanila matapos bumangon. Tapos bigla na lamang nitong tinapik si Bong at Nardo sa balikat. Wala naman itong sinabi, pero agad na rin itong naglakad ng mabilis. Problema ng siyang yun. Parang timang ang putik. Hindi na lamang nila yung pinansin. Pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad. Nang makarating na sila sa baryo ng mga manunugis, bigla na lamang nakaramdam ng panlalamig si Almar. Ayon sa lalaki, para itong pinasok sa drum na may yelo. Ginaw na ginaw ito, kahit na mainit ang panahon ng mga sandaling yon. Dahil dito, napilitan na si Nardo at Bong na ipaalam kina Mang Elias ang nangyari. Agad naman pumunta ang tatlong matanda. Wala ba kayong kinausap kanina o nakaalitan man lang? May kinausap kami kanina. Nakabanggaan ni Almar. Isang lalaki na payat na wala namang sinabi. Naglakad na rin to papalayo. Ako nga tingin. Baka tama aki hinala. Bakit po? Ano po bang nangyari sa kaibigan namin? Sandaling may sinuri ang matandang incheck sa liig ni Almar. Nanlaki ang mga mata nito nang malaman kung anong naging sanhi ng pagkakasakit ni Almar. Ano po nangyari? Hindi na tumutugon si Almar eh, oh. Nakto, aswang bumangga sa kanya. Nadali siya ng sagi-sagi modus. Anong sagi-sagi modus? Ito yung gawain ng mga aswang na kapag dumikit ka sa kanila, makakasakit ka na ng malala. Hindi normal na sakit. Mas malala pa sa trangkaso. Ano pong gagawin natin ngayon? Aking bahala. Aking eksperto sa ganito. Aking gawa paraan. Buhat nyo na kaibigan nyo. Dali nyo sa sakin bahay. Malakas na binuksan nila ang pinto. At pagbagsak ni Almar sa lamesa, Lahat utos ko, sundin mabilis ha. kung ano-anong bagay ang pinakuha ni Mr. Dang sa kanila. Kahit na natatanga na sila sa sinasabi nito, ginagawa pa rin nila ang mga utos sa kanila. Nang maihanda na ang lahat, pinalabas na muna sila. Sinamahan sila ni Mang Elias at Mr. Downey sa bakuran. Mang Elias, bakit kailangan naming lumabas? Hindi ba namin pwede makita kung anong kalagayan ng kaibigan namin? May gagawin siyang ritual na kung saan hindi maaring naroon din ang mga hindi naman sangkot sa panggagamot. Don't worry, boys. Mr. Dan can handle this. Just trust me. This is not his first time doing this. Tama si Mr. Downey. Ilang beses nang ginawa ito ni Mr. Dang, kaya magtiwala tayo sa kanya. Sana naman walang mangyari masama sa kanya. Bukas pa naman na yung alis natin. Kabado, hindi mapakali ang dalawa habang naghihintay ng balita mula sa matandang inchik. Inabot na sila ng umaga. Saka lamang lumabas ng bahay si Mr. Dang. Pawis na pawis at parang hinang-hina. Mr. Dang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Ganito talaga. Hihina ako tapos gumamot. Mang Elias, totoo ba sinasabi niya? Oo. Normal lang yan sa mga manggagamot. Yung ibang porsyento kasi ng bigat ng pakiramdam ng ginamot niya lumilipat sa kanya. Ganun po ba? Mr. Dang, maupo na po muna kayo. Kakaupo lang ni Mr. Dang nang biglang napahawak naman si Bong sa kanyang ulo. Bigla na lamang itong nahilo. Muntikan pa itong matumba. Buti na lamang ay nasalo ito ni Mr. Downey. What the hell is happening? Are you okay? Hey! Teka, ano nangyayari sa'yo? Nahilo ko, pre. Ang bigat ng pakiramdam ko. Nardo, sigurado ka bang si Almar lang yung nabangga ng lalaking aswang? Oo, pero kasi tinapik din kasi si Bong sa balikat at saka ako.
ikaw rin ay pambihira. Nako. Tayo wala na oras mag-usap. Ikaw, Nardo, at ikaw, Bong. Kayo dalawa sa masakit sa loob. Pero baka may mangyaring masama sa'yo kapag pinagsabay-sabay mo sila. Wala tayo magagawa. Dapat sila magamot kagad. Kung hindi, nako, baka tigok sila. Akin ayos lang. Wala masama mangyari sa akin. Halika, sama kayo sa akin. Dali! Pumasok na rin si Nardo at Bong sa bahay na matandang inchik. Nakita nila si Almar na nagkaroon na rin ng malay. Pero nangihina pa rin. Maya-maya lang, maging si Nardo ay naramdaman na rin ang bigat ng kanyang pakiramdam. Natataranta na si Mr. Dang. Nang makitang sabay na namumuti ang mga mata ng dalawa, tinawag na nito ang dalawa pang matanda. Kailangan akin at tulong. Akin gabayan ninyo, dali! Mukhang kailangan na natin gamitin ang mga lakas natin para mawala sa kanilang itim na mahika na nagdulot ng sakit. Hindi! Bawal! Kung gamitin natin, baka mawala ang lakas natin. Kapag tayo lahat wala lakas, lagot tayo aswang. Baka sila lulusob dito. Mr. Dang is right. Remember, they already knew our camp. Anong gagawin natin ngayon? Akin na bahala. Akin na babasas na ang pinakamalakas na ritual. Tulong nyo na lang ako handa ng mga dapat gamit. Sinimulan na nila ang panggagamot sa dalawa pang tinamaan ng sakit na gawa ng aswang. Pero hindi na kinakaya ng Mr. Dang mag-isa. Hinang-hina na rin ito. Hindi na nito matapos ang pagbabasa ng ritual. Akin pagod na. Akin hirap na. Siga. Ako na babasa. No, leave it to me. Pero ikaw ang may pinakamahina katawan sa atin. I don't care. You are the strongest when it comes to fighting. So you need to save your energy. They need you. Ang ritual na kanilang babasahin ay ang ritual na itinuturing nilang pinagbabawal. Maaari kasing buhay ang maging kapalit kung hindi kakayanin na magsasagawa. Pero ang ritual na yon ay pinaka-epektibong paraan para pagalingin ang kahit na anumang uri ng sakit. Pero just leave it to me or else I'll kick your balls. Elias, yaan mo, Mr. Downey. Tama sabi niya, ikaw dapat matila malakas. Kasi pag aswang bigla dating maya gabi, yali tayo lahat. Ay nako, kainis naman no. Leave the house. Bring Almar outside. This is my time to shine. Inilalayan na ni Mang Elias ang lalaking si Almar na makatayo. Nang makalabas na sila, nakita nilang ngumiti pa si Mr. Downey nang isarado na nito ang pintuan at bintana. Maya-maya lamang, naririnig na lamang nila ang matandang kano na nagbabasa na ng Latin. Anong nangyayari sa kanila? Kagaya mo, nadali rin sila ng aswang. Mas malala kanila. Hindi rin namin alam kung bakit. Tiwala lang. Makaliligtas sila dalawa. Sana rin maging ayos lang si Mr. Downey. Halos 2 oras silang naghintay na matapos yon. Maya-maya lang nagbukas na rin ang pintuan. Pero bigla na lamang natumba matandang kano at nawalan na rin ng malay. Oy, gumising ka! I'm okay. I'm just tired. Let me rest. Nakahinga ng maluwag ang matandang si Elias nang masigurong nasa maayos lang na kalagayan si Mr. Downey. Nang pasukin naman nila ang dalawa sa loob, wala na rin ang lagnat na mga yon. Basang-basa ng pawis. Dahil sa mga nangyaring yon, naisipan ni Mang Elias na ipagpaliban ng paglusob sa mga aswang. Pero ang kinababahala naman nila ay baka sila ang dalawi ng mga nilalang na yon. Buti naman at nagkamalay na rin kayo. Kumusta naman ang pakiramdam ninyo? Magana pakiramdam ko. Parang wala na akong nararamdaman sakit. Ako rin, maayos na pakiramdam ko. Pero ano ba nangyari kay Mr. Downey? Bakit siya nakahiga doon? Napagod lang siya. Nasaan si Almar? Nasa kabilang bahay. Inaasikaso niya si Mr. Dang. Mang Elias,
Paano yung paglusob natin? Hindi na muna tayo tutuloy. Siguro sila na lang ang hihintayin natin ngayon. Mukhang sinadya nila ito mangyari para matuon ang atensyon natin lahat sa pagpapagaling sa inyo. Pasensya na ho kayo ah. Mukhang naging pabigat pa kami. Huwag mong sabihin yan. Sadyang magaling lang talaga ang taktika ng mga aswang. Sa ngayon, inihanda ko na mga kasamahan natin. Kaya dito lang kayo. Magpahinga kayo. Sakaling may mga aswang na dumating may susundo sa inyo rito para lumayo. Hindi. Sasama kami sa laban. Kailangan nyo pang maibalik ang lakas ninyo. Makinig kayo sa akin, ha? Hintayin nyo na lang ang mga pagkain nyo. Paparating na yon. Maiwan ko na muna kayo, ha? Pupuntahan ko lang si Mr. Dang. 2 minuto pa lang na nawawala si Mang Elias. Tumunog na ang kampana sa kanilang kampo. Ang kampanang yon ay senyales na may mga kalaban na sa paligid. Sunod nilang narinig ay ang mga taong tila natataranta na sa labas. Agad na bumangon si Nardo at kinuha nito ang itak. Ganon din naman si Bong. Hindi ako papayag na wala akong gagawin. Ayoko maging pabigat. Paano si Mr. Downey dito? Do your job. Don't mind me. Napatingin sila na makitang may malay na ang matandang kano. Nakangiti pa ito sa kanila. Nilapitan nila si Mr. Downey. Nakita nilang hindi na igagalaw na matanda ang katawan nito. Go outside and help Elias. Go! Huwag ka mag-alala, Mr. Downey. Hindi masasayang ginawa mo para sa amin. Bong, tara na! Paglabas nila ng bahay na yon, nakita nilang nagtatakbuhan na ang mga kasama nila patungo sa kanya-kanya nilang pwesto. Nakasalubong nila sa labas si Almar na may dala-dala na ring sandata. Base sa lakad nito, kagaya nila ay tila nangihina pa rin ito. Oh, bakit kayo lumabas? Sabi ni, Kailangan namin tumulong. Mga pre, tara na, samahan natin si Mang Elias. Agad nilang hinanap ang matandang lalaki. Napakamuta lamang si Mang Elias nang makita sila. Pero wala na itong magagawa. Aminado rin naman itong kailangan nila ang tatlo. Pwesto, mga kasama! Gamitin na natin lahat ng taktika na napag-aralan natin. Walang kakabahan, ha? Walang matatakot. Tandaan nyo, mas mataas ang tao kaysa sa mga aswang. Isang mahabang katahimikan ng namayani. Umihip ng malakas ang hangin. Ang kakaibang lamig ay nakakadagdag pa sa kaba na nararamdaman ni Nardo. Maya-maya lang, ibigay niyo na lang ang lahat ng yan para wala ng gulo. nakita nila ang reyna ng mga aswang na nakatayo sa bubungan ng bahay. Kasama nito ang ilang kapwa nito aswang na sa unang tingin pa lang ay mas mababangis. Sa puntong ito, naramdaman na lamang ni Nardo ang tindigan ng kanyang balahibo. Siya ang puntirya ng reyna ng mga aswang. Pero iniisip na lamang niya na ang gagawin niya ay para sa kanyang anak at asawa. Humigpit ang kanyang hawak sa itak. Sa puntong ito, unti-unting nawala ang kanyang takot at kaba. Naglakad siya ng kaunti at hinarap ang matandang babaeng aswang. Hoy, tanda! Kung gusto mo ako makuha, kailangan mo muna akong patayin! Bumaba ka dyan at magharap tayo! Nagulat sila sa ginawang panghamon ni Nardo. Kaya naman agad na ring nagbigay ng hudyat si Mang Elias. Mga kasama! Ngayon na! Mula sa likuran ng mga bahay, lumabas ang ilang mga manunugis na gamit ang palaso at pana. Tinira nila ng mga palaso ang mga aswang. At dahil sa kanilang ginawa, marami agad ang nabawa sa mga aswang. Pero nakita nilang may iba pang dumating kaya ipinagpatuloy na nila ang laban. Mga pre, dito lang kayo! Samahan niyo sila! Eh ikaw! Haharapin ko yung reyna! Sigurado ka ba? Magkasama kaming dalawa! Tara na, Nardo! Tumakbo na ang dalawa patungo sa kakahuyan. Doon ay inabutan nila si Aling Santina na sa mga sandaling ito ay nanggagalaiti na sa galit. Hindi ba alam na ngayon sana ang pagdiriwang namin ng 3 linggo ng apo ka? Pero pinatay mo siya! Bakit ba hindi mo maintindihan na ginawa ko lang ang dapat para protektahan ang sarili ko at ang mga kaibigan? Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo!
Wala akong pakialam kung sino ang nais mong protektahan. Basta ang alam ko lang, pinaslang mo ang kaisa-isa kong apa. Nardo, maganda ka na. Malakas to. Papatayin kita! Ipaparamdam ko sa iyo ng dahan-dahan ang sakit! Maya-maya lang ay agad na rin nagbago ng anyo ang matandang si Santina. Humaba na ang buhok nito. Tumulis ang ilong at ang tenga. Gumapang ang makakapal nitong buhok sa lupa at kumapit sa binti nilang dalawa. Binalibag sila sa lapag. Unang tumama ang kanilang likod kaya agad nilang naramdaman ang kirot. Pero kahit na ganon, pinilit pa rin nilang makabangon. Nagsisimula pa lang tayo! Ilag, Nardo! Nagawa ni Nardo na mailagan ng muling paglapit sa kanila ng makakapal na buhok. Pero nang lumingon siya sa gilid, nakita niyang naroon pa ang makakapal na hibla ng buhok na agad din namang pumulupot sa kanyang leeg. Lintik kang kumot ka! Mabilis na lumapit si Mang Elias. Hinigupit nito ng hawak na itak ang buhok na nakapulupot kay Nardo. Nabitiwan niyo ng aswang. Lalo lamang nanggigil si Aling Santina. Anong karapatan mo, Tantana? Putulin ang maganda kong bahak! Anong magandang pinagsasabi mo? Matuto ka nga mag-shampoo! Ayun na! Lumundag na mataas sa matandang aswang. Paglapit ito sa kanilang harapan, sabay nila itong tinaga. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin nila ito nagawang patamaan. Sa halip, sila pa ang nasuntok nito. Matigas ang kamao ng aswang. Malakas din ang pagkakasuntok kaya napasukan ng dugo si Nardo. Hindi niya inaasahan na ganun kalakas na suntok ang matatanggap niya. Ano? Wala ka na bang ibang gagawin kundi ang maging lampa? Patunayan mo sa akin na kaya mong sumabay para man lang may saysay ang kamatayan mo! Ang dami mong satsat! Nanlalaki mga mata ni Aling Santina nang may ipinukol na patalim si Mang Elias. Pinansalag ni Aling Santina ang braso. Nang bumao ng patalim ay galit na galit naman itong tinanggal yon. Muling lumusob sa kanila si Aling Santina. Dahil sa gigil nito sa kanila, sila naman ang nakatanggap ng bugbog. Sarado na ang kaliwang mata ni Mang Elias. Habang si Nardo naman ay iika-ika na ring maglakad. May mga kalmot na rin ito sa likuran. Na mga sandaling yon, ramdam na ramdam ni Nardo na malayo na ang pagkakaiba ng lakas nila sa lakas na matandang si Santina. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Alam niyang ang pagpaslang kay Aling Santina ang natatanging paraan para makamit nila ang hustisya. Masyado nang humahabang drama na ito! Oras na para tutasin ko kayo! Humaba na ang mga kuko ni Aling Santina. Akmang lalapitan ni Aling Santina si Nardo nang tumakbo si Mang Elias palapit sa kanila. Pero pumulupot lang ang makakapal na buhok sa leeg ng matandang manunugis. Anong karapatan mong asakin ako ng patalikod? Anong akala mo sa akin, tanga? Oo, tanga ka! Kasi, inilapit mo pa ako sa'yo! May dinukot na bagay si Mang Elias. Agad nitong tinusok yon sa bandang balikat ng aswang na kubot. Pagbitaw sa kanya, napansin nilang parang lumaylay ang kaliwang balikat nito. Tignan natin kung magawa mo pa kaming palagan, matandang kumot! Anong ginagawa mo sa akin? Hindi ko na kailangan magpaliwanag dahil ngayong gabi, mamamatay ka na kasama mga alipores mo! Nardo! Ngayon na! Biglang tumayo si Nardo. Agad nitong dinukot ang punyal na nakalagay sa tagiliran nito. Pinukol niya yon patungo kay Aling Santina. Nang tamaan ng aswang sa dibdib, hindi na rin nag-atubili pa si Mang Elias na lumapit doon. Tinarak niya ang itak sa dibdib din ni Aling Santina. Napatras ang aswang. Sumusuka na rin yun ng dugo. Pero laking gulat nila nang makitang nagagawa pa rin makatayo ng diretsyo ang kanilang kalaban. Hinugot pa nga ni Aling Santina ang punyal at itak na parabang wala lang nangyari. Buisit! Anong klaseng nilalang ito? Mang Elias, tingin ko hindi sa dibdib, kundi sa ulo. Kailangan natin pugutan ng aswang na yan. Sige, tsempuan lang natin. Nagmamadaling makalapit sa kanila ang aswang na kubot. Kahit na laylay na ang kabilang balikat nito ay mabilis pa rin itong tumakbo. Nagawa nilang ilagan si Aling Santina.
Pero ang hindi nila inaasahan ay ang biglang paghaba ulit ng buhok nito. Pumulupot ang buhok kay Mang Elias, habang si Nardo naman nakailag at nagawang putulin ang buhok nito. Wisit ka talagang tao ka! Hindi na nagsayang ng oras si Nardo. Habang wala pa sa tamang posisyon si Aling Santina, agad nitong nilapitan na matanda at saka hinataw niya ng malakas ang leeg nito. Dahil sa kanyang ginawa, bumagsak sa lapag ang ulo ng kanilang kalaban. Gumagalaw-galaw pa ang katawan nito bago tuluyang bumagsak. Ha! Ang galing mo, Nardo! Pinahaga mo ko! Hindi ako nagkamali sa'yo! Ginawa ko lang ho kung alin ang tingin kong tama. Para sa mag-ina ko at para sa mas nakararaming buhay at sa iba pang mga biktima. Lintik yan! Ang hirap! Sa lahat ng nakalaban ko siya lang ang pinakamalala. Kaya niyo po bang lumakad? Oo naman. Tara, balikan na natin ang iba pang mga aswang. Iika-ikang naglakad ng dalawa. Pagdating nila sa baryo ay agad nilang pinaalam na patay na ang reyna ng mga aswang. Pinakita pa ni Mang Elias ang ulo ng aswang na kubot. Dahil doon, tila nawala ng pag-asa ang mga natitirang aswang. Nawala sa focus sa mga yon. Kaya kalaunan, nagawa na rin nilang matalo ang puwersa ng kasamaan. Pre, wala na! Wala na mga aswang! Ha! Nagawa natin, pre! Nagawa natin! Nanalo tayo! Natalo rin natin ang mga salot na yon! Walang paglagyan ng kaligayahan ng dalawang kaibigan ni Nardo ng mga sandaling yon. Mangyak-yak pa ang mga yon habang niyayakap siya. Kahit si Nardo din, sobrang saya ng kanyang kalooban. Pakiramdam niya kasi, siya mismo ang naghain ng hustisya para sa kanyang asawa at anak. Kakasama! Sa laban na ito tapos na. Natalo na natin ang mga aswang. Lahat ng kanilang biktima ay nabigyan na natin ng hustisya. Kabayapaan na ulit ang maghahari sa mga baryo. Naipanalo na natin ang laban, mga kasama! Palakpakan ng mga manunugis at dahil sa kanilang pagkapanalo, kinabukasan lang din ay nagkaroon ng pagdiriwang. Maraming baboy na kinatay, maraming alak na pinabili. Napapangiti na lamang si Nardo habang pinagmamasdan ng mga tao sa labas. You made us proud, boys! Good job! Pwede na talaga tagabang ligtas tatlo na to! Malulunong, aba! Hindi naman kami makakarap sa mga aswang kung hindi rin naman dahil sa inyo. Mang Elias, maraming salamat sa paggabay niyo sa amin. Mr. Dang, maraming salamat sa paggagamot kay Almar. At Mr. Downey, thank you so much sa paggamot mo rin sa amin ni Bong. Kung hindi namin kayo nakilala, baka hanggang ngayon umiiyak pa rin ako para sa hustisya. Pasalamatan niyo mga sarili ninyo. Kasi pinili niyong maging matatag at malakas para sa mga pinaglalaban ninyo. Tama na nga yan. Baka mamaya mag-iyakan pa tayo Cheers! Masayang nag-inuman ng mga manunugis ng mga sandaling yon. Pero pagdating ng hapon, agad na nagtungo ang lalaking si Nardo sa puntod ng kanya mag-ina. Dala-dala niya ang paboritong pagkain ni Vito at Elena. Umupo siya sa harapan ng puntod at saka naiiyak habang nakangiti. Mahal ko, anak ko, nandito na ulit ako. Naipanalo namin ang laban sa mga aswang. Sana masaya kayo dyan. Sana nakangiti kayo ngayon. Ako, ayos lang naman ako. Mahirap pero pipilitin kong makabangon para sa inyo. Kailangan ko magpatuloy. Mahal ko, anak ko, mahal na mahal ko kayo. At kahit na ano pa man ang mangyari sa buhay ko, mananatili kayo ang nasa puso ko. Siya nga pala, may dala-dala akong pagkain, no? Tara, kain tayo. Iyak at tawang ginawa ni Nardo habang kaharap niya ang kanyang mag-ina. Pero magaan na ang kanyang pakiramdam. Maluwag na ang kanyang paghinga. Maayos na rin ang kanyang pananaw sa buhay. At kahit nawala na ang dalawang taong mahal niya,
patuloy pa rin tinatahak ni Nardo ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Wakas,